Catholic Bible Streamer, mga igsoon ko kay Kristo. Ang topic natin ngayon dito sa Leviticus chapter 23, Leviticus chapter 23. Ang uluhan nito mga igsoon ay batas tungkol sa kapistahan ng relihiyon, Batas sa kapistahan ng relihiyon sa ating barangay, sa ating bayan, mga pista doon, may mga kapistahan yung nagtalaga ang Panginoon ng kapistahan sa bawat bayan, sa bawat syudad, na magkaroon ng gawain sa ating Panginoon sa araw ng kanyang kapistahan. Kung saang lugar ka, kung pista sa barangay ninyo, ito yung kapistahan ng inyong barangay. Ang Panginoon, mga igsoon, ay may batas dito sa kanyang sinasabi. Na yung batas na yon ay may tungkulin yung isang anak ni Aaron na yun ang gagawin. So, sinabi ng Diyos sa kanyang Panginoon na, Moses, sabihin mo sa anak ni Israel na ganito ang kanilang gagawin sa araw ng kapistahan. Sa araw ng kanilang kapistahan, mga igsoon, ating basahin yung chapter 23. Basahin natin. At sinalita mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga hakbang kapistahan sa Panginoon na inyong tinatanyag na mga banal na pagpupulong ay mga ito nga ang aking mga takdang kapistahan. 6 na araw na gagawat, datapwat sa 7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong, anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan, mga igsoon. Sa kapistahan, araw ng kapistahan, mga igsoon, ito yung sa 7 araw ay huwag kang gagawa, Sa unang buwan ng 14 na araw, sa unang buwan ng 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw ay Paskwa ng Panginoon. Kung magbibilang tayo dito sa Book of Leviticus, mga igsoon, ating aralin ito, mga igsoon, na yung kapistahan ng Panginoon, Sa unang buwan ng 15 araw ng buwang iyan, ay kapistahan na tinapay na walang libadura sa Panginoon. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin, kundi maghahandog kayo sa Panginoon na 7 araw ng handog na pinaraan sa apoy. Sa 7 araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglingkod na ay huwag ninyong gagawin. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo'y nakapasok sa lupain na iyaon ay magdala nga kayo sa saserdote ng bigkis na pinakapangunang bunga ng inyong pagaspas. Magdala kayo ng bunga, mga igsoon, yung bunga ng anihin. At sa araw ding iyon ay alugin ang bigkis,
ay maghahandog kayo ng isang korderong lalaki ng unang taon, unang bigkis mga igsoon, yung pinaka handog ng mga tauhan dito sa anak ni Israel ay bago kakainin nila yung aanihin nila mga igsoon, ito yung maghandog sila sa Panginoon. At ito'y mayroong kasamang korderong lalaki na unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. At ang handog na harina niyaon ay magiging 2/10 bahagi ng isang ipa ng mainam na harina hinaluan ng langis, handog ng Panginoon na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy, at ang pinakahandog ng inumin niyaon ay alak na 4 na bahagi ng isang hin. At huwag kayong kakain ng tinapay na trigong sinangag na uhay na bago hanggang sa araw ng ito, hanggang sa inyong madala ang alay sa inyong Diyos. Siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan, mga igsoon. Ang pag-aalay sa ating Panginoon ay seryoso, mga igsoon. Yung ikaw ay maghahandog doon sa Panginoon, pag-aani mo mga igsoon, ay huwag mo munang galawin yung pag-aani sa Panginoon. At bagkus magbukod ka ng 10% na pinakauna doon ihandog sa Diyos na may kasamang kordero, mga igsoon. Ano yung kordero, mga igsoon? Yung kordero na 1 taon na ialay mo doon sa Panginoon upang ito'y, alam mo na yung pag ito'y sa Panginoon ka talaga, na pag sila'y nag-aani mga igsoon ay hindi nila inuubos yung palayan, yung halimbawa palayan, hindi nila inuubos, tinitirhan nila yung bawat kanto ng kanilang aanihin. Bawat kanto may itinitira sila. Hindi nila inuubos dahil yun ang inuutos ng kanilang Panginoon, ng Panginoon nating Diyos. Pag tayo nag-aani sa probinsya, mga igsoon, ating inuubos lahat, wala tayong itira kahit kusing. Wala tayong itira kahit kakaunting palay, mga igsoon. Ito'y talagang sinasaliksik natin, Pero doon sa batas nila ni Moses, mga igsoon, ay bawal na uubusin mo lahat yung mga aanihin mo. Halimbawa, may isang luwang ka, yung isang luwang na palay, ito yung bawat kanto titirahan mo doon, at sa bawat kanto titirahan mo doon, mga igsoon, upang ikaw ay nasunod mo yung utos ng ating Panginoon. Napakahirap nung unang panahon, mga igsoon. Napakahirap. Kung bakit ito ipinapagawa ng Panginoon na ating buhay na Diyos. Napakahirap sa ating sarili na tayo'y, kung ito'y ating susundin, mga igsoon, yung gawa ng mga anak ni Israel, mga igsoon, napakahirap gawin. Dahil bago gagawa yung mga anak ni Israel, ay mayroong tuntunin na kanilang gagawin, mga igsoon, at ito'y susunod sila doon sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sila'y sumusunod ayon sa
nasusulat ni Moses, mga igsoon. Ito yung inuulit nila pagbasa upang masunod nila yung sulat ni Moses. Ito yung batas na sinusunod ng mga tauhan na anak ni Israel, mga igsoon. Yung kapistahan ay ang pagpupulong ng mga anak ni Israel, mga igsoon. Yung may mga kapistahan na sa atin ngayon ay yung kapistahan natin ngayon ay tungkol doon sa mga santo. Ano? Sa mga santo. Dito naman sa Lumang Tipan, sa Book of Leviticus, ay pagpupulong sa mga anak ni Israel kung ano yung isinulat doon sa batas ng Diyos, yun ang susundin nila. Itong 6 na araw kang gagawa, sa ikapitong araw, huwag kang gumawa, mga igsoon, dahil yun ay labag sa ating Panginoong Diyos. Yun ay labag. Yun ay nailabag natin sa ating Panginoong Diyos. Mga igsoon ko kay Kristo, itong chapter 23 ng Book of Leviticus, napakahirap dahil mayroon silang sinusubaybayang sa kanilang batas ng kanilang Panginoon. Yung Panginoon ng may likha ng una at lumang tipan, mga igsoon. Napakahirap, mga igsoon, na kung tayo'y ating susundin yung Book of Leviticus sa panahon ni Moses, mga igsoon, napakahirap. Ako pa lang, mga nagsasabi na ako, napakahirap sundin yung sapagkat sinumang tao na hindi biro mo, mga igsoon, yung tao na hindi, yung tao na maglalait, pag yung tao na anak ni Israel na hindi, na ito'y nagpapabaya sa batas ng ating Diyos, ito'y ihiwalay ng Diyos doon sa kanyang nagbabanta ang Diyos, Pag ito'y hindi itinatalima ng mga tao yung aking batas, ay ihiwalay ng Diyos yung tao na yon. At sino mang tao na gumawa ang anumang gawin sa araw ding yaon, ay puksain ko ang ibang yaon na kanyang bayan, mga igsoon. Yung buong bayan na Israel, mga igsoon, kung ito'y hindi nasusunod ng mga anak ni Israel yung gawain ng Panginoon, ay pupuksain ng Panginoon yung mga anak ni Israel. Dahil pinabayaan nila yung batas ng Diyos. Napakahirap, mga igsoon, napakahirap. Kung itong babasahin natin, mga igsoon, napakahirap kung ito'y ating bigyan ng pansin, mga igsoon, na Moses, anak ni Aaron, ito ba'y kasi ang mga anak ni Aaron ay mga lahing, ito yung mga press, mga igsoon, yung mga nangangasiwa doon sa loob ng ating simbahan. Yung mga anak ni Israel. So, mga igsoon, sa tulong ng ating Panginoong Hesus, maraming salamat dahil tayo'y binago ng Diyos. Binago ng Diyos yung kanyang batas. Yung batas ng ating Panginoon ay binago niya at tayo'y hindi na nasusunod doon sa lumang tipan. Na ito ba'y gagawin natin at ito'y hindi natin gagawin, mga igsoon. Tayo'y pinabayaan ng Panginoon upang tayo'y tayong sarili, bawat isa sa atin, yung sarili natin ay hayaang
mag magsisi, magsisi at ating tanggapin yung Panginoon at ito'y ating ialay ang ating mga nagawang pagkakamali, mga igsoon. Maraming salamat, Catholic Bible Sermon, mga igsoon. Bye-bye po, mga igsoon. Maraming salamat sa inyong suporta at pag-likes. Maraming salamat, mga igsoon.